Hi guys, my name is Nes and I'm a virtual assistant for 5 years and ang niche ko is real estate industry. So, ano nga ba yung 5 signs that will show na hindi ka pa ready maging virtual assistant? So, let's go to the list. So, number 1 is hindi ka matyagang mag-aral or mag-research ng mga bagay na kailangan mo matutunan. So, isa sa mga best quality or must-have qualities ng pagiging virtual assistant or VA is kailangan best in research ka talaga. Not because sinasabi ko to dahil hindi pwedeng magtanong, pero kasi usually yung mga VAs like me, we work independently. Karamihan sa amin talagang nag-work ka lang mag-isa, we work night shift, and then yun nga, unless nasa training ka, hindi ka naman, hindi talaga available yung mapagtatanungan mo agad. So that's why parang wala ka masyadong option but to learn it on your own. So madalas karamihan talaga ng mga alam kong VA na especially nag-start sila as in talagang inaral lang nila on their own yung mga skills na ginagamit nila sa work, or if you have the capacity naman to enroll in a course, so yun ang ginagawa ng iba. But most of the time, I'm speaking in general, kailangan talaga isa yun sa mga qualities na kailangan you need to learn on your own, matyaga ka mag-aral, masipag ka mag-research. Okay, number 2 is hindi ka sanay ng walang kasama or kausap sa shift. When I say kausap, hindi ko naman sinasabi na of course sa work natin, 'di ba, may mga kasama tayo sa work na nakakausap natin. But what I mean here is hindi ka sanay mag-isa mag-work. Like kailangan yung parang hindi ka makakatapos na isang shift ng tahimik ka lang nag-work. I mean, yun nga, meron naman tayong kausap, but what I'm trying to say is most ng mga VA talaga independent sila mag-work. Yung gaya ng sabi ko sa number 1. So mahirap yung parang kailangan mong masanay na walang kausap. Or siguro man kung may kausap ka man sa chat or yung ka-workmate mo, of course, mas maganda yung ganon. Pero kung nag-work ka na may kasama, good for you. Sana all. Pero, yun nga, karamihan talaga sa amin, we work independently. So, yung dapat kung mag-VA ka at especially kung wala kang kasabayan sa bahay na that works the same company as you or kasama sa work, dapat sanay kang parang matatapos mo yung 8-hour shift ng wala kang masyadong kausap, ng tahimik lang, sound trip lang, survive ka na. Ganon. Okay, number 3 is hindi ka sanay magpuyat or mag-work sa gabi. Ito, this is not applicable to all, obviously. Merong mga VAs na nag-work sa time zone na same sa Pilipinas. And if ikaw yung isa sa mga yon na VA, good for you. Sana all. Pero karamihan talaga sa mga VAs like me, mga clients namin are different sa time zone. Like almost kabaliktad ng time zone ng nasa Pilipinas. So usually it's either from US, siguro UK, Europe, base, Canada. So yung mga VAs na nagwo-work naman na halos parehas na sa Pilipinas, like sa Australia, meron naman ganon. Pero karamihan talaga sa mga VAs, yun, baliktad ang time zone. And siguro kung sabi mo, kaya ko namang magpuyat, ganyan-ganyan. Yeah, but if you're going to do this long term, so meron din kasing pag hindi ka talaga
meron iba pa rin talaga yung tulog sa gabi versus sa umaga. And if you're someone na hindi ka magte-take action when it comes to your lifestyle, healthier lifestyle, and if hindi mo siya kayang bawiin yung tulog sa daytime, mahihirapan ka talaga. And also, yun, mahirap talaga mag-work din sa gabi. Alam naman din ng mga, especially ng mga call center agents or ng mga work, mga employees na usually nag-work sa gabi. Okay, let's go to the number 4. Balat sibuyas ka sa feedback or comments ni client. So, if you're someone na masyadong sensitive sa mga comments or feedback ng client, so, medyo mahihirapan ka kasi karamihan nga ng mga clients or clients ng VA is usually foreigner, which is obviously iba yung the way na mag-communicate sila sa atin, kadalasan sa kanila prangka, direct to the point, hindi sila parang katulad ng most ng mga Pilipino na di ba minsan medyo magalang, minsan sa kanila nga too much, parang sobrang hindi sila komportable sa ganon, especially yung mga Amerikano, di ba? Pag sobrang galang, parang sanay sila na, alam yun, parang more on casual lang ang pakikipag-usap. So, ganon din sila kung medyo sensitive ka kung sa pagka-prank nila. So, mahihirapan ka kasi kailangan mo pa rin mag-adapt the way kung ano yung sinasabi nila and anong ibig nila sabihin. Kasi, minsan, sa kanila, hindi naman offensive yon, pero sa atin, parang minsan nagiging offensive na agad ang dating sa atin. So, hindi ka pwedeng, balat sibuyas. And, okay, last on my list is hindi ka komportable sa work from home setup or sa mga tools na ginagamit or hindi ka willing matuto ng mga new tools and software. So, maraming mga nag-aspire na, alam mo yan, mag-work from home. Pero actually, it's not for all, 'di ba? Kasi merong mga tao din talaga na hindi talaga sila pambahay. Minsan, hindi sila nakakapag-work agad kasi syempre, parang hindi nase-separate yung resting place mo or pagpapahinga mo sa work environment, 'di ba? Kasi minsan mahirap i-separate. Especially kung yung environment mo sa bahay is distracted ka or wala kang dedicated space for work from home setup. So, meron ding mga tao na parang sanay din sila na nakipagmingle sila sa iba, may kasama sila sa office, ganyan. So, although maraming pros ang pagiging, work from home setup and VA, meron din naman siyang cons or hindi lahat positive. So, if you're someone na hindi komportable na sa bahay lang, kasi yung iba naboboard sila, like, hindi nila kayang tumagal ng 8 hours na nasa bahay lang, tapos minsan inaantok sila, hindi sila makapag-work ng makapag-focus sa work pag nasa bahay. So, may mga ganun talaga, and usually, ang mga nag-VAs or yung mga pumapasok sa ganitong trabaho is usually komportable sila yung mga nanay kasi parang sanay na sila sa work from home setup, tapos pabor sa kanila. So, yeah, those are the 5 things, and if you are aspiring VAs, so just prepare yourself and kung ano yung kailangan mo, and thanks for watching. Bye.